At ganito nga ang nangyari sa aking sapatos na Allen Iverson 11 Answer 11. Ngayon lang ito nagamit, pero kung titignan ninyo, yan, durug-durug na siya, bugbog na siya. Ang nangyari lang naman dyan sa sapatos na yan ay inanay. Yeah, tama, inanay yan dito sa aming cabinet dito sa may Sikat Alfonso, Cavite. So isa to sa mga collection ko ng mga Allen Iverson na sapatos. At kung nakita nyo yung mga video ko noong nakaraan, lahat ng mga collection ko na Allen Iverson na sapatos, may mga question 1, question 2, answer 1, answer 11, answer 13, at yung mga question ko na sapatos ang madami, iba-ibang colorway yun. Lahat yun nasira, sira lahat dahil in-stock ko lang sa isang cabinet. Tapos nung naglipat na kami, nung kukunin ko na siya, napansin ko parang ang bilis niya nadudurog. Tapos nung ginamit ko na siya, ayun, bigla na lang naiiwan ng swelas. So ito, panoorin muna natin itong laro namin dito sa Sikat Alfonso. Kalaban nito mga batang sikat dito sa may Alfonso, Cavite. Ay paglaro tayo ng 2v2. Gamit ko dito yung Allen Iverson Answer 11. At ito nga, may reklamo yung mga kalaban. Dinadaya ko daw sila. Madaya oh. Sa corner, Jeric. Sa corner. At ito si Hudson, natatandaan nyo ba yan? Siya ang nagbigay sa atin ng manok na ipaglaban ng 1v1. Pero dito kakampi ko siya. Ayan, yan ang alabaw. At ito naman si Jeric, may sakit sa kanyang pag-layup. Tuwing layup siya, ay binababa niya yung bola sa side ng kalaban. Pang ilang beses ko na siya natapikan dito. Pero huwag kayong mag-alala, tinuruan ko siya kung paano dapat yung gagawin. So dito sa moves na to, ito yung galaw ni T-Mac na ginaya ni Kobe. Crossover pull up. Kaso wala na akong talon. Wala pang shooting. Kaya ayan, sablay. Tapos susundan pa na ito ni Hudson. Kaya ang sakit namin sa mata panoorin. Ano? At dito bumawi naman si Hudson. At ayan ang kanyang favorite move, ang bomba move. So ito yung sinabi ko doon sa post ko noong nakaraan, na meron na siyang sure ball doon sa tutukan. At ito si boy pivot. Nako, marunong mag pivot moves to. Siyempre, papakitaan din natin, gaganti rin tayo ng pivot moves natin, up and under. Galawang Michael Jordan yan, naginaya ni Kobe, na naginaya rin ni Dirk Nowitzki. At ito si boy pivot, aba may shooting din pala talaga sa labas. Ito naman ang isa sa dahilan kung bakit nagkaroon ng improvement si Hudson. Naging bao na siya. Yan din ang madalas na turo ng tropa kong si Pasque doon sa mga tropa namin sa Aguinaldo. Sabi niya, kung gusto niyo maging magaling, kailangan maging buwakaw ka. Meron din ako nag-iisa kakampi. Turo niya doon sa kakampi ko, kung gusto mong gumaling, dapat maging buwakaw ka. Katulad ko, buwakaw ako kaya magaling ako. Pero syempre, ang pagiging magaling sa basketball ay hindi nasusukat lang sa mga puntos, sa dami ng puntos mo. Pwede kang maging magaling na point guard dahil magaling kang pumasa, dahil magaling kang mag-set ng plays, dahil leader ka. Pwede ka rin maging magaling na rebounder, para kang si Sakuragi, para kang si Pingris, para kang si Dennis Rodman. The one who controls the rebound, controls the game. Pwede ka rin maging magaling na defensive player. Sa'yo ang steals, sa'yo ang blocks, tapos ikaw ang taga-stop doon sa ace player ng kalaban, sa go-to guy ng kalaban. Didepensa mo siya, huwag mo siyang papapormahin. Kung baga sa box 1, ikaw yung 1 doon sa box 1. Ikaw yung may pinaka-importanting role. At kapag nagawa mo yung role mo na yan, malaki ang chance sa manalo ng team. Nandito na nga ang inaasahan ko mangyayari sa aking sapatos. Bumigay na siya. Di talaga pwede ang koleksyon. Yung dalawang mo Pero sapatos. May plate nito. Gusto ko. Sinayabang ba naman, daming tanong na pumunta. First time lang nagamit kasi ito, tingnan nyo. Inanay ito. Nandun lang sa drawer ko. Ito kinain ng anay. Ito kinain ng anay. Sayang, Iverson pa naman ito. Jeez, Allen Iverson. Answer 11. Ayan na, answer 11. The quality. Ayan na lang. Oh, susi ka pa. Ayun kay Aris. Yo, what's up riders? May bago sa Doride Bola ng Bayan rubber. Ano yun? Ito lang naman yan. Ang ating brand label. Hindi na siya printed. Nakaukit na siya. Extra smooth and grip pag nahawakan nyo yung part na yan. Astig, diba? Parang yung malalaking brand na bola na din tong Doride. Pero ang maganda dyan, ang presyo nito ay halos kalahati lang ng mga malalaking brand na yan. At yung quality,
parehas na parehas lang sa mga yan. Size 7 official size at ang weight neto ay 610 grams official weight. Kaya kung sa outdoor gagamitin, hindi agad-agad ahanginin itong bola. Hindi ito lobo na pag tinamaan ng hangin ay papaling ang tira mo. Ito rin ang bola na madalas gamit ng mga coaches para sa kanilang mga basketball camp, basketball clinic. At ito rin ang bola na madalas pinamimigay ni Ninong. Pang giveaway din para sa mga supporters mo at sigurado magiging solid sila sa'yo dahil sa Doride Bola ng Bayan. And I'm Bounce Out.